Jesus, you will see the beauty of Him. You will see that He is holy. You will see that He is glorious. You will see that He is righteous. You will see that He is worthy. You will see that He is a Redeemer. You will see that He is the light of the world. You will see that He is the great I am. You will see that He is the bright and the morning star. You will see that He is the lion and the lamb. You will see that He is the rock. You will see that He is the Messiah. And you will see that angels bow down before the throne of God. Imo makita, luyo sa mga kasakitan, luyo sa mga problema, lopasaka. Imo makita, adunay Diyos, namusulpan, adunay Diyos, namutagpo sa atong Panginoon. Come on, worship Him. Come on, worship the beauty of His holiness. Clap your hands into the Lord. Wala sa mga katawan. But if you will know Him and seek Him, tuyo sa mga kasakitan, mga problema, ayaw kahadlok. Adunay Diyos nga andam mo supply. Adunay Diyos nga andam mo tagpo. Adunay Diyos nga andam, hallelujah, mo pahilo na. God can fix everything, whatever He wanted to fix. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Isaac and Abednego, the God sa mga Israelites, the God of the apostles is the God that we serve today. If God healed 2,000 plus years ago, the same God na atong gialagad can still heal today, because God is the same yesterday, today, and forever. He can do exceedingly abundantly and above all that we ask. Behold the beauty of Him. Tanawa ang beauty nga gihimo. Tanawa kung unsa ang Dios nga imong gihalagad. Tanaw nimo nga mura nagyud kag walay kasulpangan ang tanan. Ngano lagi buhi nga punta. Mutitang na lang ta sa 2025. Ngano lagi buhi gyapon ka. Ngano lagi gipanalanginan gyapon ka. Ngano lagi baskog lagi gyapon ka. Naa makahay aksidente na hitabo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Pero ngano naa magyapon ka. Mipalakpak gyapon ka. Misimba gyapon ka. Mitay gyapon ka. Ngano man, because the mercy and the grace of the Lord is sufficient to us. Behold, Lobasaka, the beauty, Lobasaka, the beauty of Jesus. And I believe God is here tonight. He's here because He will touch you. He's here because He will save you. Lobasaka, He's here because He will heal you. He's here because He wants to move every part of you. Come on, worship Him. Come on, clap. Come on, give Him glory. Come on, somebody from the front to the back. Native 2024. Musugat ta sa bagong tuig. From the front to the back. Lift up your hands. Lift up your voice. Shout unto God with a voice of victory. Oh, clap your hands to the Lord. Palakpakan pa natin ang ating dakilang Diyos. '25 na ang musunod. Musulod nining tuigan. Mas nindot ang mahitabo sunod tuig sa atong kinabuhi. Kung last year naka-experience ka o mga nindot ka mga butang, i-claim sa Ginoo na may nindot ka mga butang na mahitabo sa imong kinabuhi. Kung sa ingon sa Biblia, greater things He shall done. Tagkupaw niya ang mga butang ng imong
mahimo. Kung sa may pamaagi nga ang tao magkalalom or mas mutuol or mas makaila pag yun diha sa Ginoo. Nataon mo last year nakaila na ka sa Dios kay kabaw naman ka musimba. Pero next year mas mulalo pa ang imong pag-ila sa Dios. O sa may pamaagi nga ang tao magkalalom ang pag-ila sa Dios. Do you want to know God more deeper? Gusto ba ka makaila sa Dios na imong gisimba? Let me tell you mga igsoon, knowing God is not just about clapping. Knowing God is not just about shouting. Knowing God is not just about dancing. Knowing God is not just about running in the aisle. That's all biblical. Experiencing His power is one of the elements that you will know Him. Pero adunay usa pa gyud ka pamaagi aron ang tao makaila ug makaila pa gyud sa Dios. You will not truly know Him unless you cannot share the fellowship of suffering. Di ka tinuod nga makaila sa Dios. Hantod niya di ta mo aging mga kasakitan. Hantod niya di ta mo aging mga problema. Hantod niya di ta mo aging mga kagulanan. Nga naman kay diha di mo makita. Hallelujah. Sa panahon niya mo agwa na yun kay kaduulan. Sa panahon niya mo agwa na yun kay kasampitan. Diha di mo makita. Sa panahon niya mo piko kasi mo mga tuhod. Luyo sa mga problema. Adunay Dios nga nagalihok sa imong kinabuhi. Adunay Dios nga nagatampo. You will not truly know Him unless you cannot share the fellowship of suffering. If there is a storm, if there is a trials, if there is suffering nga moabot sa atong kinabuhi, we ought to thank God for it. Pasalamatan di ay ang Diyos niya na. Nga naman kay wala gihatag sa Ginoo to discourage us. Wala gihatag sa Ginoo to destroy us. Wala gihatag sa Ginoo to broke us. Apan gihatag na para ikaw mupaduol pag-yun sa Diyos. Gihatag na sa Ginoo for you to go deeper and deeper and deeper to Him. Kabantay kasi kung pag-alaga to sa'yo, kung may mga problema, sayo na lang ang pagsimba. Kung may mga problema, mga kapoy kayo iyan sa simbahan. Kung may mga problema, mga wala ka kayo, normal lang. Shallow ang mga pagsimba. Pero tistingin, puno kas mga problema. Tistingin, dagko kay kagibang agpas-an sa mong kinabuhi. Tistingin, may hong ka, kay sungkod sa simba, wapay altar call, dali na kay buto ang imong mga luha. Wapay altar call, dali na lang kay kamusampit sa Ginoo nga naman, kay naa kay panginahanglanon, o nagkinahanglan ka sa Dios, the God of Israel, the God that seated on that one throne, the God, hallelujah, that angels bound before, ang Dios na kinahanglan ka sa Ginoo. Na ay kasakitan may tapos kinabuhi. Inaw ko sa mga testimony kanina. Grabe ang mga kasakitan. Grabe ang giagian. Naiuban hapin na gikuha. Naiuban hapin na naukutlo ang kinabuhi. Pero nga nung naamang gihapon ta karon. Ganong baskong pa mang gihapon ta karon. Tungod sa kaluoy sa Diyos. Ug ang tanan nga nahitabo adunay rason. Hamon kita mo doon pag-iudiha sa Diyos. Biblical ba na evangelist nga imong consulting? Kung na ay mga problema, suffering, storm, trials, turmoil, dilemma nga mahitapos kinabuhi, biblical ba na nga way na sa Diyos na magpadoon pag-yun ko niya? Yes. Nga naman, tanaw ang kinabuhi ni Pedro.
Dito sa bangka. Huwag mo na yung kinabuhi. O siya na inapos kinabuhi dito. Doon na yung unos. Kita niya ang Ginoo dito. Doon na yung bagyo sa bangka. Nangandan pang ginugaban. Diba sa Biblia na nangandan pang ginugaban. Kung halimbawa nila si Jesus na ito. Pero grabe kayong bagyo. Grabe kayong pag-uyog sa ilang kisakyan. Anytime pwede sila mo mamatay. Ano man, problema man to. Pagsulay man to. Grabe kayong unos. Kinaan niya si Jesus. Jesus! When we come, padungol ako. Pero tungkol itong mga unos, grabing mga bagyo, grabing mga problema na nakita ni Pedro. Kung sa'yo nakita po, sa diha kami tanaw siya sa Ginoo, ingon ang Biblia, Peter was able to walk into the water with Jesus. Si Pedro nakahimo na noon sa paglakaw sa tubig uban ng Ginoo. Naaman mga problema, nakamay mga pag-uyog, pero di siya makahimos paglakaw ato kung way dakong unos nga mahitabo. Bukod pa sa tungod sa dakong mga unos, dakong mga problema na hinahitabo sa iyang kinabuhi, na never niya i-expect na mahitabo sa iyang kinabuhi. Bukod pa sa mga problema nga imong giagian, sa mga unos nga imong giagian, na ay mga butang nga imong makapot, na ay mga butang nga mahitabo sa iyong kinabuhi, na ay mga butang, hallelujah, na matingala lang ka, hindi manong ka, di mahitabo, pero anong nahitabo man nga naman, kaya tunay pamahagi ang Ginoo para ang tao mas putol, mas putol, mas putol, mas putol diha kaniya. Palakpakan na to ang akong Ginoong Jesucristo. Ito mag-mention ko nga sa lugar. Ako nga simbahan, ako nga church. Grabe na gasto nga simbahan. Grabe ang atmosphere pag-solve pa lang ako sa church. Kung sila evangelist, di kakali mo ang mga kaigsuon na hindi magpuwasa. Tapos pag-upang ka, tapos pag-pagpagpag ko, nagiuno ng mga bagyo. Kami mga fasting sa mga kaigsuon na natin. Dahil tayo sa mga pagsimpan yan, normal na lang nila ang mga bata makakita kang hero. Di po mga bata, magwali ang ilang pastor din, ang mga bata, kung sinig-sigang mata, mutudlog, sa luyo ni pastor, nakunoy ako kay tao, mga kaigsuon na luyo ni pastor. Normal na lang nila, makita na mga hero. Grabe ang mga pagsimpan. Nagkatungol ang ilang pag-ayos sa Diyos. Na-amaze ko na yung sa katao na nagluhod niya. Pagluhod niya, kung nalagwin kakalaho ng mga pag-ampo. Dito magluhod, dito anak. Ang tamo niya, kung nadakuha ang hero niya makita. Yung sa Inay Hernandez, before siya namatay, it's normal for us to entertain angels. Na watching over us to ministers. May laing tumong ang Diyos, dili katapos sa mga adlaw. Dili gusto ang Diyos nga mga tao magkalayo diya kaniya. Dili gusto ang Diyos sa mga tao, hallelujah, nga di na mudugtong pag-ayo diya kaniya. Way laing gusto tinuha ang Diyos na inihinapos sa mga adlaw. Gusto ang Diyos na matag usa ka nato nga mas muduol pagyunta. Sa matag usa ka nato muduol pagyunta diha sa Panginoong Jesucristo. Now way back 50, 60, 70, somewhere around that year. There is a very well-known evangelist during that time. Evangelist Wilson mga igsoon. She is anointed by God. She is kikadawag na ito, kikamit, hilabihan ang paggamit sa Ginoo. During 70s, 50s, 60s, there is a very well-known evangelist that time, Evangelist Willie Johnson. A great, unique woman of God, called by God in West Virginia. Upon before siya na-convert sa iyang kinabuhi, tanawa agad kung sa iyang kinabuhi. Naminaw ko siya kinabuhi mo at yung paglao. Before siya na-convert sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkabata pa lang, she was sold by her father. Ibaligya na siya sa iyang inahan. Sa diha nga nagminyo na siya mga igsoon, nidako na siya o naminyo. She was abused by her husband. Kinakulata siya kanunay sa iyang banan. Hangtod nga nanangkon siya bata sa iyang tiyan. Doon ay bata na nabuo sa iyang tiyan. And the story is, she buried her infant baby. Kaya namatay ang bata sa iyang tiyan. Iya nga ginupong
ang bata nga naa sa iyang tiyan. Wala siya'y kapadulngan, weary and tired of life, kikapoy sa kinabuhi, nga mula daw wala na kasulpangan ng kinabuhi. Nakita na ko mga igsoon mag-ula nga, kahapon naman to, sa laing nasod, na ay mga tao dito nga grabe ang ilang pagkasulay, o dahil na yung mga sila ipang sulti, wa sila nangandoy, o paumanlay niya ang kinabuhi, wa may mangandoy nga mabuhi. Dahil mga laing dapit to, kung hindi kalimutan na mga tao, mga igsoon, grabing luwi. The same to the story of the evangelist Willie Johnson. Before siya gitawag sa Ginoo, before siya gihimong magwawali sa Dios, iyang gipatay, iyang gilupong ang iyang anak ay namatay, ginakulata ka siya siyang bana, gibaligya ka siya siyang inahan, huwag kapadulngan sa kinabuhi. At that time, she decided to end up her life. Kutloon niya ang iyang kinabuhi. Sa story mga igsoon, muambak siya sa bridge. She was about to go to suicide. Kaya iyan ang kutloon ang iyang kinabuhi. The moment tao nga muambak na siya sa bridge, the moment tao nga iyan ang kutloon ang iyang kinabuhi. Sa testimony, grabe ang testimony nga naman, kaya the moment nga iyan ang kutloon ang iyang kinabuhi, she heard a very beautiful music, gospel music na mga pagsimbang, mga pagdahil sa Diyos. Nadunggan niya. So na-entertain siya. Unsa man itong mga nindot kay mga alaw ito. Unsa man itong mga puno kay sa paglaom ng mga pagdahil, pagsimba. Imbis mo, ambak na ita siya. Iya sa ipaminaw at mga pag-awit, mga pagsimba alang sa Diyos. Nakatungo siya na adunay nagdimog. So iyang gihimo, imbis nga mo ambak, iya sa isundan kung asa to ang nagdingog. Sundan niya asa ang nagdingog, asa ang nagkanta, asa ang nag-awit sa lumon nga siya lakaw. Hinahinay na siya palayo dito sa dapit nga iyang dinguganan. Padung siya sa dapit nga naay nagdingog, hangtod paglakaw niya, nakasuot siya mga igsoon, she entered into a revival service. Nakasuot doon siya sa simbahan. Kinaaday ang tingog sa suod sa simbahan. She entered into revival service. Pagtanaw niya, oy na may mga pagdaig sa Diyos. Pagsuot niya dito mga igsoon, napuno noon siya sa balaan Espiritu Santo sa Diyos. Nakadawag noon siya sa Holy Ghost. Umatog pa sa story mga igsoon, nabautismuhan siya sa ngalan ni Jesus. Gikan sa pag-suicide, gikan sa huwag paglaom, nakadungog sa mga pagdahil, pagsimba, sa mga pagpupuri sa atong Ginoo, usay makaingon ta, buwang naman ni huwag kapuslan ng mga pag-awit, balik-balik naman mga pagsimba, hoy, huwag kang ibaw sa mga tao, na nagkinahanglan sa gawas, kumatong ka nila, may buong sila, naamanday ni mga butanga, naamanday niya, what you have right now, is the only right thing, in this wrong world. Ang kalimutan na natin nato, pauning sakto, hindi mali nga kalimutan. That's why ayaw hunong sa pagservisyo, ayaw hunong sa pagpangalangad. Usay makaingon ka, ay mula na magwalay pakialam ang mga tao na ko, mula na magkukahoy sa simbahan, mula na magway nagtagad na ko sa simbahan, panayuna lang ang pagsimba sa Diyos, kaya nakita na ang kanan sa Ginoo. Ingon ang Biblia, your labor in the Lord is not in vain. Ang imong pagpangabutlay sa Ginoo, dili na makawa. Before kita magkikasalan ni Mrs. Nako, she worked in the church for pinakatuig. Tigmap siya sa simbahan, tig-akin siya sa mga pinakatuig, dito na niya kinahimo. Pero at Diyos, nakakita niya ng tanan. Ano yung kinahimo na yung kinapuyo before dito? Sa church, nag-assist sa simbahan. Ano naman yung mga tao nga di gusto mo yung mga pinakaubos na trabaho? Kaya gusto dito sa lakas na yun na trabaho. Pero ang Ginoo mga igsoon, naghatag og example eh. Kasi sa ito, hapit na ang foot washing. Kabantay mo ang foot washing. Hindi mo katana din, di ba? Everybody say amen. Bantay mo ang foot washing. Ang foot washing, di na kayong buhaton sa mga taong grabuso. Ganuman kaya ang foot washing, it is a symbol or sign of humility. Simbolo na sa pagpaubos.
Hindi na magkaingon ang Biblia. Kung before na nato buhaton, examine yourself. Susiha sa ang imong kaugalingon. Before na buhaton. Hindi na kaya buhaton sa taong ng puso. Nga naman mga isul, it is a symbol of humility. Tanawa ko nag-iingon ni Jesus. Kaya during that time, nga naman doon na sila foot washing. Sandalias na yun ang gamiton, apong diserto. Tapos adon na sila itawag na to. Before sila maglakaw, muli sa balay, nikapos na sa balay, before sila pusuot mga igsoon sa balay, adun na muhubos silang sandalias kaya apong. Kung adun na mukuha sa ilang tiil, muhugas sa ilang tiil, wala gitawag servant. So, ang kaning servant mga igsoon, kaning foot washing, mauni pinaka-lowly task, pinaka-ubos nga trabaho, sulugoon lang ang naghimuana. Mabito na sa Biblia, ang mga apostolis nag-argue of which of them was the greatest. Nag-argue ang matagusagin sa may mas nabaw na to. That's why during that time sa Haperong, wala'y maka-volunteer kanila nga maghugas sila sa ilang mga tiil. Nga naman, why? Magpaubos. Pero natinga sila sa Biblia, kung basahon mo, Jesus Christ Himself is two. Gikunga ang tingin o gihugas. Mismo si Kristo, ihimo sa pinakaubos na trabaho. Usahay mo sa kakisohan ng mga inunay mo nga magbuhay pinta. Kaya mauhamay akong trabaho sa simbahan, tignan ko sa simbahan, tigmap sa simbahan, pinakaupos nga nakita daw sa mata sa tao. No, no, no. Kung imo nang buhaton sa Ginoo upan ang pagpaubos, I believe nga i-bless yun ka sa atong Ginoo. Kung sa Ginoo sa Biblia, God resisted the proud and He gave it grace to the humble. Humility is a doorway to unlock the grace of the Lord. If you want to be the greatest of the kingdom, you must be the servant of all. The same situation or kinabuhi ni Willie Johnson. Grabe pagpaubos. Grabe ang kinabuhi nga ginangatan sa iyang Panginoon. Kasi nahitabo, Apios, gibaligya ang anak, gibaligya siya sa ignahan, namatay ang iyang anak. Pero tanawa, kibira siya sa Diyos sa ingatong ang kinabuhi. Nakadawat sa Holy Ghost, nabautismuhan sa ngalan ni Jesus. Unsay nahitabo, after siya nakadawat sa Holy Ghost, sa diha after nakadawat sa Holy Ghost, nabautismo sa ngalan ni Jesus, gikan sa pag-suicide, patungan kutloon ang kinabuhi, kitawag siya sa Diyos. She became a very anointed, unique woman of God. She preached like a house of fire. Sa panahon nga mawali na siya, ang mga naay ipang wheelchair, ipadaklin ko ang mga wheelchair. Ang mga saklay, ipadaklin ang mga saklay. Mikawas po siya sa mga newspaper, kani ato na 80s, 50s, 60s na time. Mikawas, mi-explode, kay grabe ka anointed. Ang paggamit niya sa Diyos. Ingon pa ni Eli Hernandez before siya naman, ingon si Liston King o si Eli Hernandez. Ila lang invite to din kada mga ako sa restaurant. Kapag mo na restaurant ka na music, background. Dahil times ila lang i-invite mo, kanta lang dito. Imo sila mga nangako nga na dito, kaliklag ka revival na kanawan sa Holy Ghost. Grabe ang paggamit sa iyahang ministry. She preached like a house of fire. She ministered. People get delivered, miracle, sign and wonders na hitabo sa iyang ministry. But only to know nahibawan kung unsa iyang kinabuhi. Before or after ning revival ka nahitabo, grabe masakito, nakabarog. Grabe mga saklay gipadaklin. Grabe mga tao nakadawat sa Holy Ghost. But only to know sa diha nga after the revival service, o mupahuli na siya sa ilang panimalay, only to know she is consistently beaten by her husband. After the revival service, after siya namutungtong sa pulpito, iligulin niya sa iyong balay. Before she go to bed, before siya makahinda sa hindaanan, kulatahon siya sa iyang bana. Kinakulata sa iyang bana. He was a drunk. But she somehow, in the house of a drunk, would still invite the presence of God. Would still invite angels in the house. That's why don't blame it in your environment.
Naamang ka nagpuyo mga igsoon sa unbeliever nga panimalay. Naamang ka nagpuyo sa unbeliever nga mga kaliwat. Di na maw'y basihan nga di ka makapadayon sa pag-alakad sa Ginoo. Don't blame it in your environment, because Jesus Himself nakaw siya sa tapit o minakaw siya sa tapit nga mga tao dili mo to. Ang mga tao mga unbeliever pero wala nakapikto kaniya. Ang mga tao asig tamas-tamas kanimo. Ang mga tao asig taot kanimo. Dili na makapikto sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung imo lang hukton, kung imo lang kuptan, mas magkadool pa yun ang imo relationship. Mas magkadool pa doon ang imong pag-alagad, pagsimba diha sa atong Ginoo. Yes, na ay mga suffering storm, but it is a doorway for the greater dimension of the Lord. It's not meant to discourage us, to destroy us, but it is pamaagi sa Ginoo for us to build a trust. Para ang tao makakaroon pagsalit, pagsimba, o pagduol diya sa Diyos. Lift up your hands to Jesus. Hallelujah. If you want something amazing, there is a price to pay. Adunay presyo ng mga kasakitan na imong agian. Ato makita usahay ang atong pastor dinhi, smiling, preaching, teaching, wearing good dresses, nagasimba, nagadayon sa Ginoo, nagasmile, nagapangalagad sa Diyos, o umiwalay sa pulong sa Diyos. Paulang na ang atong nakita. But we don't see behind the life of the pastor to yun hining pulpito. Because I believe if you want something amazing, there is a price to pay. I believe, ito ni natoko, di mamuluhan kong dini, di na makungkong nga dagang mga pagsulay nga ginagyan. Di na makungkong mga isuon, ang grabe kayo nga murag way kasulparan nga pagsulay nga ginagyan. Pero di maabot kuwa ng mga butang nga gagihan ng sulis. Mga manag-ATM card, di mga pwede nga bumito na lang ka. Di anong bisag unsang amount gusto ni mo, nga mukuha kag kwarta, bato ka sa ATM machine, tapos bumito na lang kag kwarta. Hatong pilay gusto ni mo, no. Behind that amount, you work really hard para makuha na ni mo kamo. We see, nakita nato ang ministry nini nga dapit 2024. Grabe ang pagpamuhat sa Ginoo. Grabe ang kalambuan niya gihimo sa Diyos. We see our pastor standing in his pulpit, may wali sa pulong sa Ginoo. But we cannot see the pastor behind this pulpit. We cannot see the pain. We cannot see the suffering. We cannot see the fasting. We cannot see the crying. We cannot see the weeping. Kaya gano man ang Diyos sigurado, luyunin mga pulpito, luyunin pulpit, daghan ng mga luha, yung ihagas sa mata sa tao. Luyunin mga butang na naangkon. I believe daghan kayo mga kasakitan nga nagihan. Pero tanawa, luyon yan ang mga tanan. Ang mga pagpangapudlay, hallelujah. Ang mga pagpanagbaho sa buluton, hallelujah. Ang imong pagtabang sa buluhaton, imong nakita ang kalampuan nga naman. Because your labor in the Lord is not in vain. Ang imong pagpangapudlay, wag yun na makawang. I believe dili pag yun ni mao. I believe na pag yun ako revival nga mahitabo din sa lubok. Hallelujah. I believe there is going to be a revival in this land, and you will be part of this great anti-revival. I believe nga daghan pang mga kalag nga makasulod nini nga dapit. I believe nga daghan pang mga tao na makabot nini nga dapit. Ang mga lagad o masimba sa Diyos. Palakpakan na to ang Diyos. Kaya ang church, atunay kalahian sa gawas.
Bisa sa universidad, di ba? Ang university, ang eskwelahan, o ang church, doon ay dakong kalahian. Nga naman, for example, ito sa university, ang ilang magtutudlo, gitawag na nila professor. Dinhi, gitawag na ito preacher. Kung sa'y kalahian, word professor and preacher. The word professor means profess. They can only profess. They can only tell. They can only say. They can only tell. Pero pag preacher na iskutan, they don't just tell. Kaya ingon si Pablo, not by the enticing words of men. Bukod pa sa pag teacher, itawag siya professor, profess. Pero pag preacher, not just profess, demonstration. Adunay demonstration nga may tamo. That's why there is healing in the church, that there is no healing in the school. There is miracle in the church. Sa kung kinabuhi mo, balik kitang tanan church. Bisag kung sa'y na-achieve sa kinabuhi, balik kitang tanan sa trono sa Ginoo. Kitang tanan managputyag sa mga pagsimba sa Diyos. Kitang tanan managputyag sa mga pagkain sa Diyos. Lord, ang tanan mga butang na ang among mga pagkamaestra, engineer, ang mga among mga profesyon, Ginoo, dili ni tungod, Ginoo, hallelujah, sa among abilidad, tungod lang ni sa imong kaluoy, tungod lang ni sa imong grasya, mo na mabalik ni kanimo, pinaagi sa mga pagsimba, mabalik ni kanimo, pinaagi sa mga pagkain, diha kanimo. Maunay gusto sa Diyos na ang tao magkalalong, magkadoon ang iyang relationships. Hindi ko naman ang grasya sa Ginoo nga pasayloon siya. Pero sa giingon sa Biblia, si Judas muduol sa Ginoo, ingon ang Biblia, and Judas went to himself. Ibis nga muduol siya sa Ginoo, Ginoo pasayloon ko mo na kinayam ito. Kitinay niya ang Ginoo. Muduol siya sa Ginoo. Pero si Judas, ingon ang Biblia, he went to himself. Iyang gituon ang iyang kaugalingon. Kung pa sa ba, iyang gialam-alaman ang iyang kaugalingon. Okay na siguro ito. Naghimo magaling sila ito, madugay na, ako pagkahangabag mo pa. The Bible says, he repented of himself. He went to himself. Imbes na mag-endorse siya sa Diyos, iyang gituon ang iyang kaugalingon. And the moment nga iyang gituon ang iyang kaugalingon, the Bible says, Judas hung himself. Si Judas iyang gihikog o gipitay niya ang iyang kaugalingon. O sa ingon sa Biblia, walay matao nga butang nga naa ining atong unod. There is no good thing that dwelleth in our flesh. O sa inungdan nga naghanggang mag-suicide. O sa inungdan nga mga batanon pa, mga ambak naman lagi, magpakamatay naman lagi. Kaya sa panahon niya, wa sila katuhulan. Sa panahon niya na yung mga problema. Sa gihimo, itagan dito drugs, alcohol, cigarettes, and etc. They found their happiness in a wrong way. Tanaw nila, masulpa na siguro ni. Kumuha ko sa drugs. Tanaw nila ni high. Mawa na siguro mga problema. They found their happiness in a wrong way. Malimpay daw sila pag panahon na puwato na nila. Pero sa panahon niya ilan ang gihimo, daghan na naman kayong balita. Kaso na daghan nagpakamatay. Ano ba, kaysa panahon ng tao,
make us a name. See? Imutang atong pangalan. Nag-refers na to a desire for fame and power. Nagsimulo na nga gusto ang tao mo angat sa iyang kaugalingon o musikat. Ang nako siyang tungog mga igsona. Naghimo siya mga butang ang kaya na daw niya sa iyang kaugalingon. And because of that, we know the story. They end up in confusion. Adunay kalibog sa nahitabo sa kanila. Gusto sa Ginoo nga way laing mabayaw. Gusto sa Ginoo nga di ta magalinay sa atong kaugalingon. Ining 2024 mga igsoong katapusan kagabi, musugat na punta sa bagong tuig. Kung unsa ka nagpabiling matinud-anon last year, papabilin niya punta matinud-anon next year. Kung unsa ka ning apil sa buluhaton last year, mas magpapabilin niya punta next year. Mas mugrabi pa o di ta mo tugot na mahilayo ta sa pag-alagad o pagsimba niya sa Ginoo. Na ay mga sakripisyo, kinahanglan ng mga sakripisyo nga giad's kinabuhi sa tao. Adunay tao nga di gustong sakripisyo, gustong dali. Pero the same sa story sa Biblia, the same na gyapon kang Noah. Agi siya mga sakripisyo na ay mga tao, mga igsoon nga nagbugal-bugal. Ingon ka nga doon ay lunok na may tabo, nangalikiliyo tao, wala. Doon sa'y nahitabo at doon ay nakong kayong kamatay nga nahitabo. Doon ay baha nga nahitabo. The flood was the act of judgment destroying all life. Apan kung imustadihan, it was also the world baptism by water. It was cleansing process to purify the earth by flood. Kay puno na sa kahugaw o kalapasan ng mga tao sa kalibutan. And the Bible says, born of water and born of spirit. After tama bautismo sa tubig, adunay bautismo sa Espiritu Santo. God promised Noah that He will not destroy the earth again by flood. Meaning, at the present time, the world awaits its baptism of fire. That's why kaingon ang Biblia, unsay nahitabo sa Sodoma o Gomorra, maupo na ang mahitabo ni ining katapusan mga adlaw. The world today, once again, it will be cleansed and purified by judgment, not by water, but by fire. Meaning people are not gonna be drowned, but people are gonna be born. That's why kung gusto ka di maapil sa judgment na ining kalibutan, imo palang kaugalingon karon, kinahanglan na mahinluan sa tubig sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Imo kaugalingon karon, kinahanglan na makadawat sa balay Espiritu Santo sa Dios. There's always been a way out. Adonai, hallelujah. Adonai, way out. Di ining akong kagubot. All you have today to do is to repent of your sin and get baptized in the name of Jesus. It's very shocking sa nahitabo sa atong panahon karon. Gawa sa atong kasakitan or problems or own suffering, look what happened to the world today. Every year, the earth went wild. Sabi ko sa prophecy, mga tao ka na mag-iwap tayo. Nalibaw na akong palingkong mo, tinagayawa sa atong panahon karon. The dreams of Daniel, vision of Daniel, nagpunay imahe, bronze bowl na doon sa tiil, na dito ang clay, mga igsoon. Simbolo dito sa katapusan ng mga adlaw. Kuyawa naman tayo sa atong panahon, kakunaan naman tayo tas tiil. Bantay mo sa vision ni Daniel, adunay bato, may igo sa mga imahe, asa iigo dito sa tiil, bungkag ang mga imahe. Ang katong bato mo si Jesus Christ. He is the rock. Mubalik mo niya ang atong Ginoo sa Kristo. Kaya din sa tiil, grabe na makakubot, grabe na ang pagtindog na ni Kristo. Dihan na siya pagtindog na pitan. Mubalik ang atong Ginoo sa Kristo. Asa man nakaroon ang tiil na generation sa vision ni Daniel? Wala dito 2,000 plus years ago. Mauni karoon ang atong panahon. Anytime, pwede na mubalik ang dito Ginoo. Anytime,
Pwede uma, pwede next year, pwede na yung mubalik ang atong Ginoong Jesucristo. Munang atong nanitaw, munang atong pag-alagad sa Diyos. Atong naninisoyoso ang pagsimba sa Ginoo. Every year, the earth went wild. Matagtuig ang kalibutan, nagkadelikado, nagkaguyaw ang lihok sa kalibutan. Mga virus yung mga dawa nagyoy. Solusyon. Kabantay mo gikan pala sa unang panahon na ay Ebola West Africa, Zika to America, South America, MERS to Middle East, tapos lisod na po ang COVID-19. Kaya kayong i-control ang kalibutan. That's the purpose of Antichrist, is to control. O kinahinay niya tato quarantine, katong kuan COVID-19, kinahinay nagpantis ang tao ito para sa umaabot na pagtindog ni Antichristo sa third temple. Kabantay mo, mo kang gawa sa buwan mo Sige na to. Vaccination card. Bakit vaccination card? Dito sa syudad, dito sa buwan. Hindi ka gawas. Hindi ka palit. Hindi ka tinda. Huwag kay maimo. Mundo ka diukas balay. Kinay mga mag-attack ng checkpoint. Kung ginahinay nag-practice ang mga tao, kaya mo na i-control ang mga tao. Ginahinay nag-practice. Kung saan man nag-iingon sa Biblia sa Revelation, foreshadow na may tabo ka. Kaya nung siya may tabo sa Biblia sa Revelation, di ba? Doon ay tinatakay na may tabo. Doon ay 666. Tatak sa akdan. Itatak din isto kong kamot. Kung wag kay 666, so sagin mo sa Biblia, di ka kapalit. Di ka katinda. So the same na yun, ganahitabo ato dantay. Musod kag mo, nung sa kitay tabo. Kung ano ka, i-scan ka. Kung sa i-scan, dito sa mo, musod mo dito sa sipong, i-scan ang imong agtab. Kung sa kalwa ng imong temperature. Kung ba, kamo, i-scan. So managiging sa Biblia. Kung tapos sa mga tao, doon ay tinatakay ng mga tabo. Kau, nakita sa tao, nakita ang dagas kalibutan, kaya ka mo na i-control. Hinahinay na, exercise ang mga katawan ng kalibutan na sa dako kayong kabubot. O na, kahon ba ng daan, panahon na yun nga maghuon ta sa atong Ginoong Jesucristo. Di ta mo sugong nga mo apel dito. This world is not our final home. Adunay dapit nga giandam ang Dios. O sa giingon sa Biblia, kung puno ka sa balaang Espiritu Santo, in a moment of a twinkling of an eye, sa kalit sa pagpamilok, hallelujah, pagkasagkaon ta sa Ginoo, dito ta sa dapit, hallelujah, pagtagpo ta sa Ginoo, Mary suffer of the Lamb, dili ta makis kalibutan, nagrabing kasakitan. That's why stay faithful to God, stay loyal to God, pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Every year the earth went wild. Gawas sa kalingo na itong mga problema. War, famine, rebellion, terrorism. About the space of half an hour. Suddenly, the moment sa Biblia, for 1.5 hour, the heaven will have the quietest time it will ever experience. Ganong aduna may silence nga nahitabo. Ganong nahunong man ang mga singing, nahunong man ang mga pagdive, rejoicing. Why it stopped? Why? Because suddenly there is an understanding of a terrible judgment na mahitabo sa kalibutan. Ang hinungdan nga naghilom ang mga pagsimba nga na dito, because all the angels, all the hosts of heaven, they hold their breath. Ilang ipungan for grasp. Kay ilang nakita, mihunong sa kalitungod, sa kakuyaw, nga panghita po, nga ilang ang pinakamusugan nyo, sa atin ang musugan. Sa punta ka nag-iyon sa Biblia, patuman na na, tunay nito, mamahita po. Sukan, wapa mahita po sa kalimutan. Sa ako na nagkagpagkagubot na rin, magkubat na rin nasong batong asa man tapay. Sa atong panahon karon, nahita po na yun ang gipagsulti sa Biblia. Magbantay ka mo, kaya tunay mo ganito kasi na si Kristo. Kasi iingon ni Jesus, I am come in my Father's name. Yes, in me not.
If another come in His own name, then he shall receive. Miali siya sa amahan, pero wa gitawag sa mga katawan. Pero kung ano na noon mo ali sa putindog sa iyang kaugalingong pangalan, dawato noon sa kadaghanan. Uy, giingon sa Biblia. Kinsa gipasabutan ang Antikristo man. Kung pasabot pa, tungtong ang Antikristo, pag-offer siya kalitaw. Unang daghang udawat niya. Pero, aduna na limit ang kalinaw na iyang i-offer. O manana, grabe ng kamatay. Kung paano na mga ikson ang dugo. Grabe na kayo ang kamatay, pinuklanay ng ulo mga ikson. That's why you are too far to backslid. Ayaw na yun uguhulong sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw na yun pagpalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta nga musimba sa Diyos. Padayon ta nga mulahotay sa pag-alagad sa Ginoo. We are too far to backslid. Your suffering, your pain, your storm, di na mo'y basihan nga muhudong ta sa pag-alagad sa Ginoo. Apan mo rin pamahagi sa Ginoo nga mulikon pa ato pagtuo sa Dios, nga mutuon pa ta sa Ginoo. Ang kalibutan kita gana sa dagkong kagubot. That's why ikaw nakatuong sa minsay. Kukti ang imong nabatunan, kukta ang imong pagtuo diha sa Dios. Atong naigon himayaon na ito ang atong Pilipinas. I'm sorry mga Igsoon. I'm not here to hurt your feelings mga Igsoon. This is not a word of condemnation. This is not a word of ridiculing. But this is a word of hope and transformation. Naamang ko nasulti nga mga gwa kakauyon. Pero ang pulong sa Ginoo daw at halang kay mauni makapagpusin mong kinabuhi. Naamang ko nasulti daw nga mga sakit sa imong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo hait magyudli sa espada sama sa espada. Naduhay sulap mga Igsoon. Gusto kang kabaguhan sa kinabuhi, doon lang sa Ginoo mga Igsoon. Gusto kang kabaguhan sa kinabuhi, ayaw guhunong sa pag-alagad o pagsimba niya sa Ginoo. I am not here to be cute, I am not here to be funny, but I am here to preach the truth. I am here to preach the word of the Lord. I am not here to please you, but I am here to please God. I am not here, hallelujah, para pahimutan ang matagusa, ang panianita, para pahimutan ang atong Ginoong Jesucristo. Come on, worship the name of the Lord. Come on, clap your hands to God. Come on, lift up your voice for a moment. Pwede ba ikaw na po na musimba karon sa Diyos? Pwede ba ikaw na po na wapli karon sa kumpapa? Loyo sa mga kasakitan, loyo sa mga diani-ani nito, ikaw pwede ba pasalamatan na po nato ang Ginoo? I will give you a time to thank God. Come on, I will give you a time to give Him glory. Come on, from the front to the back. It's your time to open up your mouth. Jesus said, if any man thirst, let him come to me. Out of his belly shall flow a river water. Meaning, nagsugot ta sa pag-inom sa bala ang Espiritu Santo sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo sa Ginoo mo daw ng tubig nga wakay-ay. But let me tell you, you cannot drink the Holy Ghost until you open up your mouth. That's why the Bible says in the book of Psalms, open your mouth wide and I will fill it. If you want to receive the Holy Ghost tonight, if you want to receive a miracle to the Lord tonight, if you want to receive healing from the Lord tonight, you cannot receive it until you open up your mouth, until you stretch your hand in worship, because God is looking for a praises to inhabit. Na ang Diyos nagpataliwala sa mga pagsimba, sa mga pagkain, sa mga tapat katauhan. So right now, from the front to the back, diining katapusang gabi ni 2024, pwede ba atong ihatag ang mga pagpasalamat, ang mga pagtay, ang mga pagsimba, ang mga pasaka, ang mga pagpasinuog diha sa Diyos. Let me tell
And your labor in the Lord is not in vain. Wala na makawangan imong pagpangabutlay diha sa tupangan sa Dios. Ang tanan nakita sa Ginoo, ang mga sakripisyo nakita sa Ginoo, ang imong pagtikapay mo sa simbahan, ang imong pagpagpuputay sa Dios nakita sa Ginoo. Your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Come on, let's entertain the presence of God. Let's entertain the presence of the Lord. Almost kitang tanan naka-quote sa scripture na Acts 2:38. You can stand mga igsoon. Only ang atong buhaton karon before we lift up our hands, before we open up our mouth in praises and worship to God, before we come into this altar, you can stay where you are. Almost everybody na nakadinig karon naka-quote sa Acts 2:38. And that scripture is very important. It's not just talking about salvation, but it's also talking about receiving the Holy Ghost. Kung imo makita mga igsoon kung diha sa Acts 2:38, then Peter said unto them, repent. Then Peter said unto them, repent. Si Pedro umiikon kanina Panginoon, be baptized in Jesus, in the name of Jesus Christ, for the remissions of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Gusto ka mapasaylo ang imong sala? Napay bisita din ikaw? Napay first timer din ikaw? Or naamay nagsimba din ikaw mapapabaptize in Jesus' name? The Bible says, repent. Kinahanglan tang mag-inos. Kaya kung ang Biblia, unless ye repent, ye shall all perish. Hindi ka mag-inosol, mamatay ka din. Kasi hindi mo sa Biblia, kitang tanan nakasala, ang tanan nakapsal sa imaya sa Diyos. You need to repent. So ka mapasaylo ang imong sala, all you have to do is to repent. Imo ng Biblia, and be baptized in Jesus Christ for the remission of your sin. Bautismuhan mo kagaron sa ngalan ni Jesus. Di na po pasabot timpo na kanilig si Bahana. Di na po Pentecostal na ka. Pag mabautismuhan ka in Jesus' name, Kristohanon ka. Sige mo sa Biblia, ang gibautismuhan Kristo, kisunuban siyang Kristo. Ingon sa Biblia, ang gibautismuhan Kristo mga igsoon, maglakaw siyang bagong panagawi, bago siyang binuhat sa Ginoo. Pasaylo ang atong sa. Kasi sunod, matawad, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang Pasko mga igsoon, ang kalibutan, grabe hinatagay o gasa. Regalo, gift, naghihimot ata, bisan hindi mga igsoon, nagkasama kami pa siya ng katahin. Enjoy me, hatag, section 1, naghihimot yung gift. Hatagay regalo, nalipay ta, natagad ng regalo. Lipay ako kasi natagad ng regalo. Pero ang Diyos naghatag ko ng regalo. Ingon siya, ye shall receive the gift. Pagkatagad ka trabaho, di na natin mo trabahoan. Di na kasi kung ingon pa nga, ang pinag, all you have to do is to receive it. Dawato na lang anin. Kaya kihatag na na. Una'y gusto sa Diyos karon. Di na kinahanglan na, ang Ginoo, all we have to do, dawato na natin. Sa unsang paagi na ito na madawat, ingon si Pedro, then Peter sinong to them, repent. Ganong gaon na ang repent? That let us know that we cannot receive the Holy Ghost without repentance. Ganong gaon na ang repent? That let us know you can be baptized 1,000 times, but without repentance, it will be in vain. That's why, what tayo na kayong pagabuhaton karon? Kitang tanan, muduol sa presensya sa Diyos. Kitang tanan, atong isurrender ang tanan sa Ginoo. Atong hinungsulan ang atong kalapasan sa Diyos. And I believe the Holy Ghost will pour out in this place. I believe there is miracle in this place. I believe adunay revival nga mahitabo. I believe mo pauli ka nga adunay kalipay ang inyong kasing-kasing. I believe adunay pagabuhaton ng Diyos sa atong taliwala. So right now from the front to the back, lift up your hands.
Inalang ang Ginoo, isugid ang tanan sa Dios. Inalang ang Ginoo, Lord, forgive me. Lord, nining tuiga, Ginoo nga mong nagian kita ka sa mga butang nga among giyamunahin. Lord, nining tuiga nga magian kita ka sa among mga kapakya sa kaluyaw. So we come right now into your presence. Come on, you can repent right now in your own. Ina, Ginoo, Lord, have mercy on me. Ina, Diyos, Lord, forgive me. Come on, you can repent right now in your own. Ayaw kabala ka sa iyong katapan. Ayaw kabala ka ni brother and sister. Kabalang ikaw na ninong kaugalingon. Ang iyong brother and sister, mga igsoon, dili na mao'y manubag, dalhon ka dito sa trono sa Ginoo. Ikaw mismo, matubang ka sa Ginoo. So right now, open up your mouth and say, Lord, forgive me for my ego. Forgive me for being prideful. Forgive me for being boastful. Forgive me, O Lord, for my sin. Forgive me for my trespasses. Forgive me, Lord, for my wickedness. Forgive me, Lord, of my lifestyle. Forgive me for being a rebellion. Come on, you can pray your own. Come on, hallelujah. Come on, everybody, right now, repent. And I believe the Holy Ghost will pour like a blanket. Lord Jesus, we come right now into the throne of your grace. Lord Jesus, these are your wonderful people, oh God. UBC, Lubog. Lord, these are your wonderful people. And we come right now into the throne of your grace. We humble ourselves before the holy presence.
shout as loud as you can the word hallelujah. A musician are gonna sing, and we are going to worship, and God is about to move in this place right now by the authority of the word of the Lord, and by the power that is in the name of Jesus Christ. I lose the working of the miracles. I lose the working of healings.
Adunay mahitabo pa sa ilang ministry. Greater things ye shall come in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Palakpakan na to ang atong Ginoong Jesucristo. Malakas na papuri kung sa papurihan ang ating dakilang Panginoon. Kung wala pa ka na-baptize in Jesus' name, kung may bisita ka kung nawa ka ma-baptize in Jesus' name, and if you want to accept Jesus Christ, gusto ka na mababoy mong kinabuhi at unay kaluwasan, dawata ang Ginoong Jesucristo karon, pinaagi sa bautismo sa ngalan ni Jesus. Kung pa ka na-baptize in Jesus' name, after this service, pwede ka mutuon mga igsoon namo, pwede ka mutuon ng pastora, ignalang doon na kay pangutana, kung gusto ka mabaptize, ignalang magpabaptize ka in Jesus' name. Kaya dili pa ka na mo ihumol tayo nga wala pa ka makasabot sa usay bautismo. Amo pa ka i-briefing mga igsoon, share pa sa Word of God, para masabtan kung unsa yun ang bautismo o dahil ang paghugas sa atong mga kasalanan, mga igsoon. So, naamay gusto magpabaptize, ayaw kaulaw na magpahibalo sa church leaders or ayaw pagkaulaw na magpahibalo mga igsoon sa atong pastor na hindi iglesia, mga igsoon. One more time, let's clap our hands. Ako awitan ang dito sa ako ihatag ni pastora, mga igsoon, Pastor Sophie. Pagkapalindog na sa mga usap, mga igsoon, praise God as I give this microphone to our pastor. At ako ito nangawin na gayon darating ang panahon. Kapag ang panahon ng someone, praise God. Hallelujah.
mga igsoon sa Ecclesia. Basi, sa di pa tamang close mga igsoon, basi na atiri, praise God, nakadesisyon nga mo dawat sa Ginoo. Usa lang ang bautismo, sulat sa Bible nga tinuod. Ang tanan anak, sayop na mga igsoon. One Lord, one faith, one baptism. Usa na ang bautismo. Praise God. Kunya, samtang di pa nato ni i-dismiss, kasi pamahay mo mga igsoon. Dali abot na din ang pagbalik sa Ginoo. Praise God. Basing makain kaulahin na ang tanan. Usa samtang na may panahon na i-offer, hallelujah, grab the opportunity, karon ang adlaw sa kaluwasan, ang ugma mahimong kapakyasan mga igsoon. Praise God. So, yung imong decision karon, praise God, mo na maghatod sa imong destinasyon, mga igsoon. Praise God. Mas namin gusto mo makadawat ng Holy Ghost. Praise God. Nag-move na pag-adyo ang kahon sa Espiritu, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Salamat sa preacher. Salamat sa mga pulong. Kapag sa salamat sa gugma sa Ginoo. Nawa kita niya masabi mga igsoon. Napakamaayo ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Samtang maanto ta sa pagtapos mga igsoon. Salamat po ninyong tanan na niya kahon. Salamat po sa inyong support. Salamat po sa inyong labor. Hindi makawang. Salamat sa inyong mga offering. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos. Salamat para din po sa napo kayong saging. No? Praise God. Hallelujah. Praise God. Samtang atong pasalamatan ng Ginoo sa mga sapatong awitan ng Diyos sa awit na kainyon. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Musunod na kita sa 2025. Mapatakay balong sa may tabuan na. Pero ako pang inon, kung anak ka kay Jesus, siguradong safety ang inyong kinahangin. Kinahon sa manang dagan sa kalimutan, atong ipahilong na dahil atong kalag kaya sa kamukamahan ng kahon sa atong buwin ng Diyos. Ang tanan Panginoon, welcome 2025! Alang sa pagtapos ba iso, nagpapagawa
murag igutom na din mo, kung diyan niya Sister Nini na mag-close sa mga pag-hapon. Amen. Everybody say amen.